So, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again. Magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Spirit Guides, Ancestors, and syempre mga Elementals and Animal Spirits po ninyo or natin. And sa mga baguhan po dito sa channel na to, ako po is a spiritual tarot reader, a healer, and also a ritualist. Okay, so sa mga makaka-resonate naman po nitong reading na ito andyan na po sa description box ang aking contact details sa mga gusto po magpa-book ng reading, magpagamot, no, and magpa-ritual din po. So, alam na naman po natin ang ibig sabihin ng ritual, no? I mean ng gamutan and tarot reading. So about sa ritual, no, pinaka ko po kasi is pinaka forte is ang muling pagbuklurin or muling buuin ang pamilya. So ito po yung mga nabibiktima po ng mga kulam, ng mga gayuma, no, and gayuma and gayuma and kulam. Yan. Parang soon. Kasi panayambukan ng bibig ko ng barang, hindi ko naman siya intention. My goodness. So, yan po. So, sa mga gusto po na buo umuli ang pamilya, no, so, andyan lang po sa description box, no. So, kontakin nyo lang po ako for schedule or for consultation as well. Okay, so, ngayon po is meron po akong i-clarify or meron po akong actually I don't know, no, kung talagang ito ba is reading ako tong taong to or kuha na po tayo ng energy sa inyo. And sa mga nagpa-ritual po about sa mga ito po kasi yan, i-explain ko po muna sa inyo bakit ba kailangan gawin pang ritual, no? Kasi po meron po mga birada ang mga mangkukulam, mambabarang o ano man yan, na kailangan po talagang tapatan nyo rin po ng ritual yan, no? So actually hindi naman po lahat ng manggagamot is gumagawa po ng ritual, kasi po talagang sa totoo lang ang ritual po kasi is kung dating maganda po ang pamumuhay, medyo nakakabigat po siya sa pamumuhay. Medyo nakakabigat. No? Kasi siyempre po, may mga tinatamaan po kami ng mga bangko na gumagambala sa pasyente na natitrace din po kami. Natitrace po kami ng mga yan. Okay, so may bumagsak. So habang nagkakwento po ako, ito na po yung babasahan natin. Ha? So yun po yun. Kumbaga meron pong kumbaga may impact po yan sa mga ritualista. So, pero hindi ko naman po, actually, every time nasasabihin ko rin po kay God yan, na parang gusto ko po mag-focus sa mga tangan, like mga testamento, paggawa ng kalmen, ng nyog, pag-ukit, no, yan po kasi gusto ko para po maipabaon, no, sa mga ginagamot ko din. But the more na ganyan po ako nagpapaalam po ako kay God, the more naman po na dumadating po yung mga nagpaparitual. Same thing po sa mga panggagamot. Like, meron po ako nga sunod-sunod talaga na talagang puro kulam na hindi po basta-basta. Na hindi po putyo-putyo yung mga kulam na para nilalaro lang. Hindi eh. To the point na talagang buhay na po ang kapalit. So, andun na naman po ako kung po pwedeng kasi po ang elemento, ang dali po napakadali po pakiusapan. Sus ko po, talaga pong pagka ang elemento po nakausap ka, humingi na ng kapatawaran, nagkaroon na kayo ng alam niyo yun, na agreement na ganito, ganyan, and umayon siya, umayon ako. Okay na kami doon. Magaling na pasyente ko eh. Okay na eh. Walang sapi-sapi yun, walang sakitan. Walang tawas, ganun. Pero pagka halimbawang tao na po, no, pagkakulam na po, sus ko po, talaga naman. Kahit anong gawin mong ipit, kahit anong gawin mong pasakit, babalikan at babalikan yan. May ganun eh. So,
the more po na nakikiusap din ako, the more din po na palakas ng palakas. Inaantay ko na nga lang po yung talagang pop dadalhin dito, yung talagang ano na yung naglulumpasay na or alam niyo, nag-iingay na, naghuhumiyaw na dahil may sapi. Yun na lang po ang inaantay ko. And hopefully, wag naman. No, yung mga ganun. So, pagdating naman po sa lakas ng mga kulam-kulam, barang, yan, naka-encounter na po ako niyan, mga demonic entities din na kailangan pampasapiin. Mayan po yung mga nagtatago kasi, na pagka nalaman po nila papunta na sila sa manggagamot, tatago na po yung mga yan. So, siguro kukuha na lang po tayo ng energy, no, from you, no? Alamin po natin kung ano po ang meron sa inyo. I think wala naman ako papasahan na client na na ang gusto is online ngayon. Lahat gusto ng video calls. So again, sa mga magpapareading, today is Saturday, no? So this is my rest day and tomorrow as well. So ngayon pa lang po ako medyo nakakakilos-kilos. So kailangan ko pong bago bumalik talaga tumuktok dito sa reading. And sa healing, kailangan ko pong ayusin yung altar ko. Kasi alam nyo, dumating po ang fiesta. Natapos po ang fiesta. Kahapon ko lang po nadot-dot ang first floor ng aking altar. Na sobrang busy po. And nagtatampo na po sa akin ang aking mga santos. And what else pa bang gagawin ko? Basta ito pong week, itong 2 days na to na rest day ko is actually hindi pa rin rest day na matatawag. Kasi kailangan ko po i-fix ang lahat. Dahil babad na naman po ako dito starting on Monday. And on Monday po, resume na po lahat. As in, back to work na po ulit ako. Back to mission. So, again, no rush. No rush reading po tayo. Lahat po is by appointment. No? So, payment first po tayo sa reading. No? And after the payment, bibigyan po kayo ng available slot. This is very clear, no, na ganun po ang policy. And again, sa mga magpapa-video call or online reading, only for the reading is may timer po tayo this time, no? Very limited po kasi gusto ko pong bigyan din po ng time ang sarili ko magpahinga din. Kasi po bukod po doon sa mga reading ko, may mga consultations din po ako sa WhatsApp na minsan po talagang hindi naman po pwedeng hindi ko pansinin o hindi ko po basahin kasi po talaga mga, alam niyo po yun, para sa akin lang din po sila humuhugot ng lakas. No? Pero wag lang po yung masyadong makulit, na parang ang gusto sa inyo na po ako tututok. May mga ganun po kasi akong client na parang gusto yung oras is sa kanya na lang. No? Wag naman po ganun kasi marami rin pong ibang tao. No? Hindi ko po nila lahat, no. Meron lang pong iba na ganun, especially mga taga rito sa Pinas. Na pagka na sagot ko na po, dire-diretso na po. And for some naman po is they know kung saan sila lulugar. Pero yung iba po is masyado na pong kampante. Ako po hindi po mahirap kausap. Totoo lang. Pero still, alamin po natin yung mga, yung bang, baka may ginagawa si Madam Angel, baka ganito, ganyan, baka may gagawin siya. And minsan po kasi ang nangyayari, pagka hindi ko po na-replyan, iba na po nagiging salita, iba na po yung way ng pananalita. Which is, kahit hindi ko po kayo nakikita, para pa po ganito ako, para hindi ko maramdaman yung emotions ninyo. Diba? And I want to thank nga pala yung mga yung mga nag-support, no, yung mga subscribers, followers, maraming salamat po. And sa mga Masa Maria Adonai din po. Doon po yung mga kalokohan po ako doon. Nagti-TikTok po ako ngayon doon. Yun po is parang na-impluwensyahan po ko ng isa kong friend sa Canada na mahilig po mag-TikTok. So alam niya kung sino yan. And I know for sure na nanonood ngayon. Okay? So, aliw lang. Alam niyo minsan parang wag natin masyadong seryosohin yung buhay-buhay. Minsan laro-laro din tayo. Minsan happy din tayo. Yung ganun. So, ayun. So, nagpo-post po ako doon. Pwede nga lang dito sa YouTube. Sa YouTube, magpo-post din ako. Anyway, so, meron po tayong first card dito, no? Na High Priestess and the 5 of Cups.
Okay, so merong high priestess dito or meron ditong so malamang ikaw is kumbaga meron kang meron nangyari sa iyo, no? You're holding something or parang meron kang gustong i-claim pero andito yung parang merong nagwasak or parang merong gustong magwasak, gustong magtanggal or maybe gustong tanggalin or patigilin yung mission na meron ka ngayon, no? Pero ito alam ko is isa to sa mga pinagdarasan mo. Maybe you have this hidden knowledge, spiritual knowledge, no? Na parang pakiramdam mo din sa sarili mo na nag-i-exist pa ba ako? Okay pa ba ako? Nakakagamot pa ba ako? Malakas pa ba ako? Okay, for that question, for that question, before po ako mag-stop dito, for that question about sa mga healers or tarot readers na nakikinig po dito, ang mga healers po, meron po talagang time na talagang super power yan. Meron naman po time na talagang nadidrain din po kami. No, nadidrain din. Wait lang po Guess nag-delete lang po ako ng ibang files. Buti na lang hindi nag-stop. Okay. Ayun na, so nawala na rin ako, di ba? So, dahil sa pag-delete ko na yon, hindi ko na rin alam kung ano yung last na sinabi ko. Nakakainis. So, ang kailangan lang po talaga natin dito, okay, so dito na lang po dito ako. Ayun, about the healer. Thank you, Holy Spirit. So, yun, sana ditrain din po talaga. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Okay, so dahil nga po sa kapag nadidrain din po yan. And tarot readers as well. Kasi ang tarot readers po talaga is more on energy po yan eh. Energy to energy po yan, no? Kumbaga dito pa lang po sa cards na to, nakakahigop na po to eh. Tarot cards, no? Pero ang oracle cards po, for me hindi. Para lang po ako nakikipag-usap doon. Pero when it comes to tarot cards po talaga nakaka-drain po ng energy. Especially po pagka marami na pa ako nire-readingan. End of the day talaga pong bagsak na bagsak ako. Para akong uminom ng melatonin na talagang antok, pagod, ganun. Hindi po katulad sa panggagamot. Sa panggagamot po ka ng gamot ka, okay lang po para ka lang. Alam niyo, para ka na nakakipagkwentuhan, nakakamustahan. Parang way of paano manggamot ang mga doktor. Ganun lang, hipo-hipo, ganyan, usap-usap, aparato, ganyan. Okay na yan. Pero iba po ang reading. No? So, you are thinking here na kumbaga dito sa card na to na parang pakiramdam mo parang unti-unti nawawasak. Unti-unti ka nawawala ng pag-asa. And at the same time, maybe meron kang mga meron ka sigurong mga tipong nagagawa sa ngayon na hindi ka satisfied. No? So again, hindi po sa lahat ng oras perfect po yung mga ginagawa natin. As in, hindi naman po sa lahat ng oras is very consistent, no, yung especially po like sa makeup po, minsan maganda pulso mo, di ba? Minsan pagka nagme-makeup ka, maganda pulso mo, ang ganda ng pagkakaguhit mo ng kilay, no? Nade-define mo maigi. Pero meron naman times na kahit na anong gawin mong linya, buburahin mo na naman kasi hindi patay, isa mataas yung isa mayro, isa baliko, yung mga ganon. Marami ganun like sa billiards, di ba? Meron din sa billiards na meron ding may araw na lagi kang panalo. May araw naman na alat ka na tinatawag kasi wala ka sa pulso. Wala kang energy. Ano ba nagiging affect? Paano ba nakaka-apekto yung mga ganyan? Bakit nadidrain ang mga energies? No? Bakit nadidrain ang energy mo? It's because of, kasi, kumbaga, halimbawa, sasaba ka sa gamutan, sasaba ka sa pagtataro, pero ang dami mong isipin, ang dami mong problema. Pag-isip mo pa lang, wala ka ng pambili ng, finances, no? Like, wala kang pambili ng tinapay man lang. O pag-isip mo, may sakit yung ganito. Pag-isip mo, or gimbawa, mamaya-maya, andito yung may darating na maniningil sa'yo. Yung mga tipong gano'n. So, nade-drain ka doon. Kasi yung energy mo doon, parang, problemado ka. So, pag sumama ka sa mga ganitong mission, make sure na parang i-set aside mo muna sila. Huwag mong ihalo sa ginagawa mo.
Kasi pag hinalo mo yan sa ginagawa mo, ikaw din na maapektuhan, especially sa panggagamot. No? Kung kayo po yung umaatake din po or kayo po yung umaatake ng mga panggagamot like kombate, nagipag-kombate kayo or even kahit sa patawas-tawas, tapos meron kayong problema sa buhay and manggagamot kayo, iiwan nyo po sa loob ng bahay yung problema. Humarap po kayo sa pasyente nyo ng full of energy. Kaya nga po kailangan talaga lagi kayo mag-aas ng guidance or blessing, no, kay God muna bago po kayo humarap sa pasyente. No, okay lang yung chika-chika muna, pero pag gagamutan time na, oops, wait lang po ha, magpe-pray lang po ako. Ganon. Then, balik ka sa pasyente, maggamutin mo na. No? So, mas maigi po yung ganon. Respeto po yun. No? And guidance kay God. Kahit kung gano'n na po magiging kataas ang antas ninyo, still, matuto po tayong humingi ng basbas at permiso sa Panginoon tuwing tayo po yung manggagamot. Mas maganda po yun na guided po tayo ni God, protektado tayo ni God. Hindi lang kasi ikaw yun, kundi buong pamilya mo na posibleng balikan ng mga ginagamot mo. Okay? So, yan yun. Ano? So, huwag ka mag-alala. So, let's see kung ano pa yung magiging result nun. But, kailangan muna natin magdasal. Dito kasi yung cards ko sa baba. So, dadasalin lang po tayo. Mahal na Diyos sa masalangit, mahal na Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño. Basbasan niyo po kami ngayong araw na ito para po makapagbigay ako ng mensahe na mumula po sa inyo para po sa kanilang kaliwanagan. Ako po ay patuloy po na nanalangin na kami po ibigyan ninyo ng kaligtasan, ilay po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at po klase ng karamdaman at tukso, bigyan po ng kagalingan lahat po may karamdaman, lalo-lalo na po yung mga may karamdaman po sa spiritual. Maraming salamat po, Anya. Ako nga po, on-off pa rin yung ubo ko. On-off din po ang atake. Charot. Okay, so what else? Continue lang natin itong reading. Tower. Two of Wands in reverse. Top of the deck is seven of Wands. So, ito lang naman yun, no? So, dito sa Seven of Wands is talagang there is somebody or someone, no, na talagang wants to stop you sa mission na ginagawa mo, sa lahat ng ginagawa mo. Kung hindi ka man healer, hindi ka man tarot reader, no? Pero ang gusto nito is magtigil ka dyan. Siguro for some of you dito is talagang laging drained ang energy. At first, no? Andito yung drained ang energy. Or maybe andito yung nililigaw ka. Like, gusto mo nang magbasa or gusto mo nang pumunta sa altar to fix everything. But then, andito yung gagawa ng paraan tong isa, tong nambubuisit sa'yo na, nako, mag-ano ka na lang. Ano matawag doon? Mahiga ka na lang, mag-FB ka na lang, mag-ML ka na lang, mag-scatter ka na lang. Ganun. No? So, andun yung kapabayaan tuloy. So, ito is, there's somebody na parang minamanipulate ka. Na talagang gusto nito is, ang gusto nitong taong to na gumagawa sa'yo is ang mag-broke broke into pieces yung buhay mo o yung mga missions mo o yung mga gusto mong gawin, no, na to the point na talagang ang gusto is alam mo yung magkalabo-labo ang takbo ng buhay mo and hindi mo ma-reach, no, yung mga gusto mo sa buhay. For sure meron ka mga wishes, meron ka mga gusto ngayon, ang dami lumalabas, so ay, naku, ang dami. I mean, meron talagang kumakalaban sa'yo. Pero, alam mo, ang pinaka-the best thing na gawin mo is, syempre, kontrahin mo yan. Yung mga ganyan. Okay? So, andito kasi meron kang pangarap na maybe to go somewhere for a vacation. No, ito kasi it says here, no, na, and also dito sa Two of Wands. But, andito yung pinipigilan. No? Pinipigilan ito kasi ito rin yung magbibigay sa'yo ng rejuvenation, power upgrade as well, no? Yan yun.
So, andito ngayon yung, kumbaga, iniisip nito, pag natuloy ka dito, patay na naman sila. Sila na naman nakaka-apektuhan. So, Nine of Pentacles is here na, actually, if ito is hindi nag-reverse, so itong Nine of Pentacles na to is, this is of our success talaga. But then, talagang ang push nitong mga gumagambala sa'yo, no, is talagang magkaroon ka ng downfall this time. No? Magkaroon ka ng downfall. But dito naman sa deck na to is, andito ang Page of Cups, no? So, alam mo yun, tipong may darating sa yung time na masusurprise ka talaga. Kasi akala mo ito na yun, akala mo mapait na talaga buhay mo eh. Akala mo wala ng growth. Akala mo wala ng pag-asa. Akala mo ito na yung katapusan mo. Mga tipong ganon. Parang ito na ba yung katapusan ng karir ko? Matatanggal na ba ako sa trabaho? Hindi na ba ako makakapagtrabaho? Wala na ba ako magiging income? Puro ganyan. No? Ganyan na yung thinking mo. Napaka-negative mo ngayon. Napaka-nega mo. So, actually, andito ka sa point na ganito talaga. And hoping na wala ka pa sa period of depression, ano. But the Page of Cups is here, no, saying na, kumbaga, there's a lot, no, na surprisingly na mangyayari sa buhay. Just continue kung ano yung mga ginagawa mo. Huwag kang maging helpless, no, or huwag ka rin maging hopeless at the same time. Kumbaga, ilaban mo. Hindi kasi mananalo yung ano eh, yung bang kakaawaan mo na lang ang sarili mo, gano'n na lang ba? Yung uupo ka na lang dyan, magmumukmok, mag-iisip, ano pangyayari doon? 'Di ba? So, ikilos mo kung ano yung pumapasok sa isip mo na gawin mo, antimano, gawin mo agad. Huwag mong titigan ang sarili mo, huwag mong titigan ang sarili mo sa salamin, huwag mong titigan ang cellphone mo, na wala na ka namang mahihita. No? Do your work. No? Kasi even the Five of Pentacles is here, no? So, now, kung halimbawa ipupush mo yan, paglalabanan mo mga demonic entities na yan, yung mga bulong sa'yo na yan, or even mga nakasurround na tao sa'yo na mga puro negative din naman, or toxic. The Five of Pentacles is in reverse, which is, this is actually, if in upright siya, no, this is, parang slight, no, parang yun nga, hopeless ka. But, kailangan mo talaga ilaban to. The Five of Cups here, no, also, yung bang pakiramdam mo parang wala na, pakiramdam mo wala ka nakapag-asa, magiging ano to, success to, kailangan mo lang talaga ilaban, kailangan mo lang ikilos yung sarili mo, kailangan galaw-galaw din, no? Galaw-galaw nga daw, di ba, baka ma-stroke, ganun, no? And the Hermit, in reverse as well, no? Okay, so, actually, dito po sa The Hermit na to, kumbaga sa ibang tarot decks, ito is parang guidance, no? This is a guidance. But here, sa deck na to is sinasabi dito na kailangan mong kumilos, na wala kang hihinga na any opinions kung kani-kanino man. Gawin mo kung ano yung alam mong kaya mong gawin. And for sure kaya mo. Though, andito nga lang yung talagang, meron lang talagang maybe pumipigil sa'yo. Or maybe andito yung talagang nililihis ka lang. No? So, make sure na yung uniqueness, no, ilabas mo dito. So, the Temperance is here, no? So, let go for, talaga. Kumbaga, you need to let go yung mga self-imposed na, limitations, no? Parang, dito sa the Temperance, no, is you need to balance yourself, no? Kung halimbawa, kung ikaw is napakahilig mong magkape, kape ka lang ng kape, ano mangyayari sa sa katawan ng pagkakape ka ng kape? Baka lumabas lang yung, magkaroon ka na ng sakit, 'di ba? So, after the coffee, para maging balanse, uminom ka rin ng tubig, 'di ba? Yung mga ganon. So, sa buhay-buhay naman, kung halimbawang gusto mong magkaroon ka ng ganitong klaseng pamumuhay, alam mo kung ano yung dapat mong gawin, sipagan mo, and have faith, no? And pag-pray mo din, manifest, no? Pray mo kay God, ganito sa universe, tulungan ka, suportahan ka, i-guide ka, yung mga ganun. And ikaw ang gagawa dito sa lupa ng pamamaraan kung paano may sasakatuparan yung mga gusto mo.
Hindi yung puro ka pray, puro ka pray, puro ka pray, pero wala ka namang gawa. Tapos pag hindi mo nakamit, tatampo ka. Mga tipong gano'n, no? So, that's it. So, let's just ibang cards. Oops. Takot ah. Bottom of the deck is devil card. Oh. Actually, ano to eh. Nag-reverse to eh. Pero bigla tinihaya ng kamay ko. Okay, so Page of Cups and Judgment. Don't let your emotions get in the way, no? And answering the call to action creates the opportunity. Yun na nga. Kumbaga, parang, kasi parang ang keyword natin ngayon dito sa reading na to, no? Hopeless. Na parang ang pakiramdam mo, wala kang laban. Parang gusto mo sumuko. Gusto mo na sumurrender. Gusto mo na magtumigil. Which is yan yung talagang gusto nito mga nakapaligid sa'yo. And someone na nagbibigay sa'yo ng spiritual attack. No? Dahil gusto nitong manalo sa laban na to. But, you know, you need to, yun nga, kailangan mo isa katuparan. Kasi may calling ka eh. Meron kang mission. And kung naakala mong mahina ka, hindi. Malakas ka. Ang problema lang dito talagang sinusubukan lang talaga dito ay alam mo kung ano yung faith mo. Faith mo kung hanggang saan ka maniniwala kay God. Kasi siya nagbigay sa iyo niyan eh. Tingin mo bibigyan ka ng Panginoon ng mga ganyang laban ang hindi mo kaya? Tingin mo isusubo ka niya sa ganitong klaseng problema kung hindi mo kaya? And andito ka na gumagawa ng kabutihan sa karamihan na wala ka namang inaagrabyadong tao. Tingin mo pababayaan ka ng Panginoon? Siyempre hindi. Ilaban mo. I-prove mo kay God na deserve mo, no? Na yung binigay niya sa iyo is karapat dapat. Maraming pamamaraan na para mawala yan. Pahigop mo sa mga guides mo o daanin mo. Alam niyo po ako pag ako sinusumpong ng halimbawa pagising o sa pagising. So, andito yung pagising, magdadasal, ganyan. Dasal sa kama pa lang. No? So, habang nagdadasal ako dyan, iba yung syempre yung dasal natin sa altar. Ganun. So, meron talagang times na may parang gusto mo mag-isip na parang gusto kong pahinga muna ako. Ayoko muna mag-work, ganyan. Ayoko muna mag-reading. Pero kasi, hindi pwede. Alam nyo kung bakit? Kinukulit din ako nito mga to eh. Mag-reading ka. Buklatin mo yan, buksan mo yan. Magbasa ka. Punta ka sa altar. Mga ganun kasi. Hahatakin ako eh. Pagka nagpatalo ka doon, matigas ang ulo mo. So, may mga ganun kasi minsan pagka hindi natin sinunod kung ano yung mga gusto sa atin ng mga guides. No? Minsan po napaparusahan din tayo. Andun po yung possible na biglang parang ilang days kang wala ng reading or maybe andito yung may mangyayaring hindi maganda, mga ganon. So, I mean, hindi maganda, hindi naman yung talagang worst like parang pitik-pitik lang, mga ganon. So, ang kailangan po talaga is listen to them. No? And ramdaman ninyo, kailangan maging observant kayo. Kailangan yung pagiging high priestess nyo dito is talaga namang gampanan po ninyo. Though talaga yung pagiging high priestess mo dito, kitang-kita as the first card, is talagang gusto ka nilang patigilin. Gusto nilang tumigil ka na dyan sa ginagawa mo. Healer ka man, or tarot reader ka man. Gusto nito talaga is patigilin ka. But still, hindi sila Diyos, no? Diyos ang nagbigay sa iyo niyan eh. So wala silang karapatan para patigilin ka. Or maybe may mga rumors dyan, pinagchichismisan, kaya mo sila, naku. Mapupudpud din ng dila niyan, charot. Okay. So, eto na, 'di ba? So, gawin mo lang. Sabi nga dito sa Six of Cups, no? Reach out to others with love and compassion, no? So, andito yung tuloy-tuloy mo lang yung pagbibigay mo ng comfort, ng healing sa maraming tao. Kasi, excuse me, kasi, andito yung talagang, alam mo na mo kung hanggang saan ka.
alam mo kung gaano ka kalakas. Alam mo yung weakness mo and yung mga strong points mo. Alam mo rin naman yan eh. No? So, dun ka. Makinig ka sa inner soul mo. No? Makinig ka sa mga guides mo. And dito nga sabi ko sa inyo, imbes na makipag-usap ka sa mga kapitbahay mo, patungkol sa sarili mo, kausapin mo ang Panginoon. To be honest, no? And wag naman ma-offend yung iba. Pero naman po talaga maidudulot yung mga kapitbahay nyo na yan. Ano mo yun? Kasi pag humarap ka dyan, kukwento mo yung side mo, hanggang siya naman magkukwento ng side niya, hanggang sa may kakalkalinay ng ibang buhay na may buhay. Diba? So, better na pumunta ka sa isang, magkulong ka sa isang kwarto, kausapin mo ang Panginoon, o pumunta ka sa altar, kung wala kang altar, then punta ka sa kwarto, maglight ka ng candle, hingin mo yung presence ni God, then talk to Him. Ganon, yun yung pinaka the best. Malakas ka oh. Diba? So, and here, no, sa 8 of Cups, though andito nga sinasabi ko nga sa inyo, kayo may kalakasan, and kalakasan sa panggagamot, comfort, healing, sige, panggagamot, literally panggagamot, comfort, the way na siguro kayo po is a tarot reader. Kasi pag kayo po nakikipag-usap, nabibigyan nyo po ng, napapakalma, yun, napapakalma po ninyo yung mga clients ninyo. So, dito po sa 8 of Cups, no, is sinasabi dito still. So, this is a confirmation na kailangan take some actions, no. And, kumbaga, para mawala rin yung, kasi for some of you, parang andito yung dissatisfaction eh. Na talagang parang hindi ka kontento sa mga nagiging resulta sa mga ginagawa mo. Parang pinanghihinaan ka na ng loob, no. So, make sure na andito yung panalangin. Huwag kang maging hopeless. Okay? So, kung kailangan mong lumayo sa mga ganitong klaseng tao, like mga nagbibigay sila ng toxic or problema lang, no, lumayo ka. Or maybe, no, this is the best way na gagawin na, or maybe affected ka sa mga taong lumayo din sa'yo. Kasi meron dito itong nakikitang parang separation, na meron po mga tao na niliban ka or parang umalis, mga tipong ganon. So, andito yung the 2 of Cups, which is sinasabing you are too emotional this time. No? So, parang dito, parang for some of you, no, hindi pa nakakapag-adjust sa mga ganitong sitwasyon. So, now is parang sinasabi nga dito, it's time for you for healing. Ito po yung mga taong tinakbuhan na, or maybe iniwan, no? Ito, ibang reading na po to. Ibang energy na po to. Yung sinasabi ko. So, yun, sa mga naiwan, so andito po yung talagang you need some, self-exploration. Or, magpunta ka somewhere, no, or gumawa ka ng mga, i-divert mo sa alam mong doon ka malilibang. Huwag ka magmukmuk. Okay? And dito nga yung sinasabi na know your purpose, no? I-rejuvenate mo yung sarili mo. No? I-cleanse as well, no? So, andito ang healing, and again, the comfort is here. So, pagka na-rejuvenate mo yung sarili mo, nakapag-meditate ka, nakapag-cleanse ka, ano ba resulta na? Siyempre, healing and comfort. And babalik yung dati mong lakas. Ito na yun. Okay? Okay, so that's your reading for today. If meron po kayong mga questions or meron po kayong mga kailangang i-consult, no? So, and naka-resonate po kayo dito sa card na to, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And para naman po sa mga gustong magpa-book, no, ng reading to confirm if this is you, at gusto nyo po ng gabay, gusto nyo po ng medyo kaliwanagan, no, ng kaliwanagan sa buhay, and andyan lang po sa description box. So, chat nyo lang po ako. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. And, hindi yata ako makakapag-healing. Anyway, that's it. And God bless you all, and praying for
all the fast recovery sa mga tao pong may karamdaman, physical, spiritual, mental, at emotional naman po yan. Maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope. Bye.